Ang sistema ay hindi nagtapos. Ito ay umakma. Sandali lang. Bago kayo maniwala sa anumang narinig ninyo tungkol sa kasong ito, tanungin ninyo ang inyong sarili ng isang simpleng tanong. Bakit patuloy na nagbabago ang kwento? Sa tuwing lumalapit ito sa katotohanan, isang lalaki ang namatay sa isang selda na may mataas na seguridad. Nagkaproblema ang mga kamera. Nakatulog ang mga gwardiya. Nawala ang ebidensya. At sa paanong paraan? Ang sabi nila, yan na ang katapusan ng kwento. Pero paano kung hindi pa pala yan ang katapusan? Paano kung yan pala ang simula ng totoong kwento? Kung pagod ka na sa mga mababaw na paliwanag, kung gusto mo ng malinaw na katotohanan ng walang halong pambobola, manatili ka. Dahil ang sisimulan nating talakayan ay hindi madali. Pero baka ito ang magpaliwanag sa lahat. Bago tayo magpatuloy, may hamon ako. Kung naniniwala kang mas malalim pa ang kwentong ito kaysa sa sinabi sa atin, mag-comment ka ngayon. Hindi patapos ang kwento. Tingnan natin kung gaano karaming tao ang talagang nakikinig. Ang opisyal na kwento ay palaging ang una mong naririnig. At ito ay dinisenyo upang maging ang huli. Sinasabi sa atin na ito ay isang saradong kaso. Isang iskandalo na kinasasangkutan ng isang makapangyarihang tao na namatay bago pa man makamit ang hustisya. Ang salaysay ay tinatakan ng isang huli at tiyak na pahayag. Malinis. Simple. Isang trahedya, ngunit may malinaw na simula. Gitna at katapusan. Ito ay isang kwentong binalot para madaling maintindihan. Dinisenyo para isara ang libro at hayaan tayong lahat na magpatuloy. Pero hindi ganyan ang hitsura ng realidad. Bihira itong magkasya sa isang malinis na press release. Dahil kapag lumayo ka sa mga headline, kapag hindi mo pinansin ang mga opisyal na kasiguruhan, hindi mo nakikita ang pagtatapos. Nakikita mo ang mga pattern. Hindi ito mga random na aksidente o pagkakamali sa opisina. Ito ay mga kalkuladong aksyon. Nawawalang ebidensya. Naantalang pagbubunyag. Maingat na pinamamahala ang mga salaysay na naglilipat ng atensyon ng publiko. At higit sa lahat, nakikita mo ang katahimikan kung saan dapat ay may galit. Isang sistematikong katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang pagtanggi. Kung tapos na talaga ito, bakit may mga dokumento pa ring itinatago sa ilalim ng malabong exemptions? Bakit ang bawat paglabas ay tila hindi kumpleto? Parang isang puzzle na sadyang tinanggal ang pinakamahalagang piraso. Ang bawat redacted na pahina ay hindi sagot. Ito ay isa pang tanong. Kung tapos na talaga ito, hindi ganito kumilos ang mga tapos na kwento. Ang mga tapos na kwento ay malinaw. Kaya nilang harapin ang pagsusuri. Ganito kumilos ang mga kontroladong kwento. Umaasa sila sa mga kandado, sa mga redaction, sa ating pagpayag na tanggapin ang simpleng sagot at itigil ang pagtatanong ng mahihirap na tanong. Isipin nyo, palaging pareho ang takbo ng mga pangyayari. Kada ilang linggo, minsan araw, may bagong drop. Isang biglaan, malakas na paglabas ng impormasyon na nangangakong babaguhin ng lahat. Nakakakuha tayo ng mga bagong dokumento, bagong larawan,
Mga bagong headline na nakakalat sa bawat screen. Pakiramdam natin ay parang bomba. Isang sandali ng purong. Walang filter na katotohanan na lumalabas sa ingay. Isang gawang kaganapan na idinisenyo para makuha ang ating kolektibong atensyon. Hinihila tayo sa isang kwento na pakiramdam ay apurahan at mahalaga. At sa bawat pagkakataon, nagsisimula ang parehong predictable na siklo. Una, ang paunang gulat at galit. Pagkatapos ay dumarating ang walang katapusang haka-haka, isang ipu-ipo ng mga teorya na pumupuno sa kawalan. Ito ang yugto ng paglihis, kung saan ang usapan ay inilalayo mula sa mga pangunahing isyu at patungo sa isang labyrinth ng debate at argumento. Sa wakas, isang gumagapang nakatahimikan habang ang susunod na malaking kwento ang pumalit. Pero pagkatapos humupa ang ingay, ano ba talaga ang nagbabago? Wala. Nanatili ang sistema. Dahil ang impormasyong inilalabas ay palaging bahagya. Lubhang na edit. At maingat na binalangkas. Sapat lang para makuha ang ating atensyon. Para maramdaman nating may alam tayo. Pero hindi ito sapat para magbigay ng kalinawan o magbigay kapangyarihan sa totoong aksyon. Hindi iyan transparency. Yan ay pamamahala ng impormasyon. At kapag pinamamahalaan ng impormasyon, hindi na ito tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa naratibo. Ito ay tungkol sa kontrol. Dito na magiging hindi komportable. Kasi kung hindi lang ito tungkol sa isang tao, ano pa? Tingnan natin to ng lohikal. Kapag ang mga makapangyarihang tao sa pinansyal at libangan ay nagtatagpo sa isang network, hindi yan nagkataon lang. Iyan ay istruktura. At ang mga istruktura ay hindi nawawala. Nagbabago at umaangkop sila. Kaya, tungkol ba ito sa isang tao lang? O parte lang siya ng mas malaking bagay? Dahil ang mga sistemang tulad nito ay hindi umaasa sa isang tao. Umaasa sila sa access, impluwensya, at kapangyarihan. At kapag nariyan na ang mga yan, hindi lang basta nawawala ang mga ito. Pag-usapan natin ng isang bagay na madalas hindi napapansin. Isang bagay na gumagana sa anino ng pampublikong usapan. Pag-uugali. Hindi paratang. Hindi balita. Kundi purong nakikitang pag-uugali. Isinasantabi natin ang ingay ng akusasyon para tumuon sa mga tahimik na senyales. Ang mga pattern na lumalabas kapag tinitingnan mo ang mga aksyon sa halip ng mga salita lang. Iba itong uri ng ebidensya. Isang hindi nangangailangan ng hatol kundi humihingi ng ating pansin. Kapag ang malalaking financial settlement ay nangyayari ng tahimik at lihim sa publiko. Kapag ang mga transaksyon ay nagpapataas ng kilay sa mga insider pero walang formal na kasong isinasampa. Hindi ito automatikong nagpapatunay ng maling gawain. Ang kawalan ng hatol ay hindi. Sa sarili nito, patunay ng kawalang sala. Ibig sabihin lang, hindi naabot ang pamantayan para sa legal na kahihinatnan. Pero naglalabas ito ng ibang, mas mahalagang tanong. Bakit tahimik na ayusin ang isang bagay kung wala namang itinatago? At higit sa lahat, bakit ang ilang sitwasyon ay humahantong sa pampublikong kahihinatnan habang ang iba na magkatulad ay tila nawawala sa maingat na pinamamahala ang katahimikan? Hindi ito tungkol sa mga individual. Ito ay tungkol sa kung paano ang mga sistema sa kanilang disenyo
tumutugon sa ilalim ng pressure. Ito ay tungkol sa mga mekanismo ng kontrol ng impormasyon. At kung sino ang may kapangyarihang gamitin ang mga ito. Ngayon, tingnan natin ang paraan. Mga pagtatago. Mga pagpapaliban. Mga hindi natupad na deadline. Mga pangako sa publiko ng pagiging bukas na sinusundan ng bahagyang paglalabas. Kung isa-isa, pwedeng ipaliwanag ang bawat isa. Pero kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang pattern. At sang mga pattern ay nagsasabi ng mga kwento. Dahil kapag ang pagiging bukas ay patuloy na naantala, iminumungkahi nito ang isang simpleng bagay. Ang impormasyon ay hindi lang sensitibo. Sansiking estratehiko. May itatanong ako sa inyo. At gusto kong sagutin ninyo ng tapat. Naniniwala ba kayo? A. Na lahat ng importante ay nasabi na. B. Na maliit na bahagi pa lang ng buong kwento ang nakikita natin. Mag-comment ng I. O B ngayon. Dahil malaki ang sinasabi ng sagot ninyo tungkol sa pananaw ninyo sa mundo. At huwag kalimutan, pindutin ang like kung gusto ninyo pa ng ganitong klaseng malalimang pagtalakay. Ito ang hindi komportabling katotohanan. Ang kapangyarihan ay hindi lang umiiral sa mga gawa. Umiiral din ito sa kung ano ang pinapayagan malaman ng mga tao. Dahil ang pagkontrol sa impormasyon ay madalas mas epektibo kaysa sa pagkontrol sa mga tao. Kung kaya mong hubugin ang pananaw, hindi mo na kailangan ng puwersa. Hindi mo na kailangan ng panggigipit. Kailangan mo lang ng direksyon. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga salaysay. Dahil kapag tinanggap na ang isang salaysay, kahit na hindi ito kumpleto, karamihan sa mga tao ay tumitigil na sa pagtatanong. Pansinin kung paano hindi talaga nawawala ang kwento. Pero hindi rin ito tuluyang nalulutas. Nananatili lang. Nakabitin. Hindi yan aksidente. Isa yang pay ko. Maglabas lang ng sapat na impormasyon. Magdulot ng reaksyon sa publiko. Ilipat ang atensyon. Ulitin. At habang pinagdedebatehan ng lahat ang pinakabagong detalye, ang mas malaking larawan ay nananatiling hindi nagagalaw. Dahil limitado ang atensyon. At malakas ang paglihis ng atensyon. Lahat ay patuloy na nagtatanong. Ano ang nangyari? Pero siguro mali ang tanong na yon. Siguro ang mas magandang tanong ay, ano ang patuloy na nangyayari? Dahil kung ang mga kondisyon na nagpahintulot nito ay umiiral pa rin, kung gayon, ang posibilidad na maulit ito ay umiiral din. At ang mga sistema ay hindi basta-basta nawawala. Linawin natin, hindi tayo nandito para magparatang ng mga tao. Hindi tayo nandito para magmadali sa paghuhusga. Dahil ang haka-haka na walang ebidensya ay ingay lang. Pero ang pagtatanong, hindi yan delikado. Kailangan, yan. Lalo na kung ang mga sagot ay nananatiling hindi kumpleto. Kaya ano ba talaga ang alam natin? Alam natin, may impormasyong inilabas, pero hindi buo. Hindi magkatugma ang mga timeline. Ipinangako ang transparency, pero naantala. At alam din natin ito. Kapag ang isang bagay na napakahalaga ay nananatiling hindi nalulutas sa loob ng matagal na panahon, hindi ito dahil walang naghahanap. Ito ay dahil mayroong humahad lang sa katotohanan. Ilang taon na ang lumipas. Nagtatanong pa rin.
Naghihintay pa rin ng mga sagot. Pinapanood pa rin ang isang kwento na ayaw matapos. At marahil, yan nga ang punto. Dahil hanggat ang kwento ay tila hindi tapos, nananatiling nakatutok ang mga tao. Pero nananatili rin silang hati. At ang atensyong nahahati ay isang yaman na madaling pamahalaan. Kaya iiwan ko kayo sa ganito. Pero nananatili rin silang hati. Hindi laging nakatago ang katotohanan. Minsan, hindi lang talaga buong ipinapakita. Kontento ka na ba sa mga piraso? O gusto mo ang buong larawan? Kung napaisip ka nito, ibahagi ang video na ito. Kumakalat lang ang kaalaman kapag handa tayong suriin ng mas malalim. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong nilalaman. At sa comments, sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang kulang pa sa kwentong ito? Dahil hindi natapos ang sistemang ito. Nagbago lang to.